1 John chapter 3. Basahin po natin ang verse 11 to verse 24. Beginning verse 11 up to verse 24 na lamang po. 1 John chapter 3, beginning verse 11 up to verse 24. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen. Amen. Salitang pagbasa ako sa verse 11, kayo po sa verse 12, sabay-sabay po tayo sa verse 24. Verse 11, for this is the message that we heard from the beginning, that we should love one another. Verse 12, kayo po. Not as Cain, who was of the wicked one, and slew his brother, and wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous. Marvel not, my brethren, if the world hate you. Verse 14. We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brethren abideth in death. Whosoever hated his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Verse 16. Hereby perceive we love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our life for the brethren. But whoso hath these words, good and seeth his brother have need and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Verse 18. My dear children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before him. Verse 20. For if our hearts condemn us, God is greater than our heart, and knoweth all things. Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. Verse 22. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight. And this is his commandment, that we should believe in the name of his Son Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. Verse 24, sabay-sabay po tayo, ready, read. And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him, and hereby we know that he abideth in us, with the Spirit which he hath given us. Puring po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umupo, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, tunay na dakila ang iyong pag-ibig sa amin. Ibinigay mo po at isinakripisyo mo po ang inyong pong kaisa-isang anak. Walang iba kundi ang aming pong Panginoon Jesus. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyong pong harapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang. Mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal Espiritu, patawarin mo po kami. Salamat, ikaw ang aming Diyos na tapat. Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Nawa, ang iyong mga itinuro sa amin, aming pong taglayin sa araw-araw po naming pamumuhay. Saan man po kami mapunta na ang inyong pong banal na salita ay aming pong i-apply sa aming pong buhay at ito po yung aming pong ibahagi. Sa umagang ito, dalangin ko po, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Wala ako ibang hiling kundi patuloy na may taas ang iyong pangalan. Ikaw siya maluwalhati at maparangalan. At nawa po, Panginoon, kumilos po kayo gumawa sa kalagitnaan. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po sa umagang ito, patuloy po kayo magligtas sa bayan ito. Gamitin mo po kami upang ibahagi ang kaligtasan, ang katotohanan, na ang Panginoong Sus lamang ang Panginoon at tagapagligtas. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa, hindi sa reliyon. Tulungan mo po kami sa umagang ito na patuloy ka namin magbigyan ng kaluwalhatian, sapagkat nararapat lamang na sa bawat aming ginagawa ay kayo po ay mabigyan ng kaluguran. Salamat sa umagang ito. Salamat sa mga kapatiran na nandirito ngayon. Pagpalain mo po sila ang kanilang buhay. Pagpalain mo po sila spiritually, physically, and financially. At dalangin ko po ang sino man sa amin na mayroon pong karamdaman. Ibuhin mo po na inyong po makapangyarihan ng kamay. Pagalingin mo po siya. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po nga po.
Mga kapatid, mga minamahal, na sabi po ng verse 22, dito po natin kukunin ang ating pong pag-aaralan. Sabi po dito, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Ito po yung title ng mensahe po ngayong umaga. Do those things that are pleasing in His sight. Gawin po natin ang mga bagay na talaga nakakapagbigay lugod sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, sa totoo lamang, marami po tayong nagagawa na hindi po kalugod-lugod sa ating Diyos. Yan po ang katotohanan. Marami pong bagay na tayong nagagawa na hindi nagbibigay kaluguran sa Diyos. Na minsan sa ating pong buhay, ang ating pong nagagawa ay yung mga bagay na hindi ayon sa kanyang kalooban. At ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ito po ay hindi nakakapagbigay sa kanya ng luwalhati, hindi po ito nakakapagbigay sa kanya ng kaluguran. Tayo po bilang mga minahal ng Diyos, bilang tayo inibig ng Diyos, tayo mga anak na ng Diyos ngayon, at ito po isa sa mga palatandaan na tayo mahal ng Diyos, tayo itinuring na kanyang mga anak. Kaya sabi nga po dito sa 1 John chapter 3 verse 1, tingnan niyo po, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Na tayo itinatawag at itinuturing na mga anak ng Diyos. Hindi tayo itinuring na alipin. Kaya sabi po ng John 15, tinan po natin ang ating pong Bible, sa John 15 verse 15, kung hindi ako nagkakamali. Verse 15, henceforth I call you not servants. Hindi tayo tinuturing na alipin ng Diyos. For the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you friends. So talagang napakabuti ng ating Diyos. Itinuring tayo ng mga anak ng Diyos. Itinuring tayo na kanyang mga kaibigan. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. So ganun po tayo kamahal ng ating Diyos, mga kapatid, mga minamahal. Kaya mga kapatid, sana yung pagmamahal ng Diyos ay ating pong suklian or ating gantihan ng mga bagay na makakapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Alam niyo po, ang hindi natin pagsamba, ito po ay hindi nakakapagbigay tuwa o kaluguran sa Diyos. Every time na hindi tayo sumasamba, every time na tayo wala sa bahay-sambahan ng Diyos, ito po ay nagbibigay sa Kanya ng kalungkutan. Tandaan po natin mga kapatid, mga minamahal, ang hindi natin pagsunod sa Kanyang mga utos, ito'y nagbibigay sa Kanya ng kalungkutan. Tayo nga na tao lamang, kapag hindi tayo sinunod ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga anak, ng ating mga kapatid, di ba tayo ay nalulungkot, sumasama ang ating loob, di ba? Sinasabi natin, napakatigas naman ang ulo nito, ng tao ito. Ang inyong mga teachers, kapag hindi nyo sila sinunod, sila'y sumasama din ang loob sa inyo. Kaya nga naman, mayroong mga estudyanteng bumabagsak. Ang tigas ng ulo mo ha? Tingnan natin, ibabagsak kita. So ganun po mga kapatid, mga minamahal, ang lubo sa trabaho. Kapag hindi tayo sumusunod sa ating mga nakatataas sa atin, ayaw mo sumunod ha, kakaltasan ko ang iyong sweldo. So mga kapatid, mga minamahal, ang hindi po natin pagsunod sa ating Diyos, ito po ay nagbibigay sa Kanya ng kalungkutan. Nagbibigay ito sa Kanya ng sama ng loob. Kaya talagang hindi natin pagsunod, ang sabi po dito sa verse 4, whosoever committed sin transgresseth also the law. But for sin is the transgressors of the law. So, ang kasalanan po mga kapatid, mga minamahal ay yung hindi pagsunod. Kaya mga kapatid, bago tayo gumawa ng isang bagay, bago natin gawin ang isang bagay, tanungin natin ang ating sarili, ito ba ay makakapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian? Ito ba ay magbibigay sa Kanya ng kaluguran? Maaari sinasabi natin tayo sumasamba. Pero
tanungin po natin ang ating pong sarili ngayong umaga, ang Diyos ba'y natutuwa, nalulugod na tayo nandito? Amen po ba? Amen. Sumaaring tayo po'y nandito tuwing araw ng linggo, pero nagagawa ba natin ang wasto, ang pagsamba? Naibibigay ba natin, nasusunod ba natin ng wasto ang utos ng Diyos? Mga kapatid, mga minamahal, mayroon po tayong oras na sinusunod. Kaya kung mayroon po tayong oras na sinusunod at tayo po'y sasamba, tayo po'y nagsisimula dito ng alas 9. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana before 9 or ahead of time, nandito po tayo sa bahay-sambahan, nandito tayo sa bahay ng Panginoon. Hindi po natutuwa sa atin ng Diyos kung tayo po ay darating dito ng late. Amen? Amen. Hindi po siya natutuwa. At hindi rin po natutuwa ang Diyos kung hindi po maayos ang ating pong pananamit. So we are Christians. We are sons of God. Ipakita natin sa ibang tao na tayo nasa katotohanan. Ipakita natin sa ibang tao na talagang tayo ngayon ay meron ng Kristo sa ating puso. Meron tayong tunay na Diyos na pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihan Diyos. Kaya mga kapatid, sa ating pong pagsamba, kung kayo nga nagbibihis kayo na maayos kapag tumatagpo sa inyong mga boyfriend, girlfriend, kapag tatagpuin ninyo ang inyong mga manager, nagbibihis kayo na maayos, bakit hindi rin tayo magbihis na maayos kapag tatagpuin natin ang ating Diyos? Amen. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po, sana hindi dito lamang tayo nagdadamit na maayos. Kasi katulad po kahapon, nandun po kami sa Missions Conference. So, ang patutuo ni Pastor Ramil, Omalia ba? Omalia. So, ang patutuo ni Pastor Ramil Olanya, sila po ng kanyang asawa at mga anak ay kumain sa isang restaurant. At dahil sila po ay, so kumain po sila, and then meron po isang tao na talagang pastor, hindi naman siya tinawag ng pastor kasi hindi naman kilala. Okay? So, sinabi ng tao ito doon sa waiter, ibigay mo sa kanila kung ano yung kanilang order. At ako ang magbabayad. Ibigay mo. And then, si Pastor Ramil Olanya ay hindi naman siya naging swapa o hindi naging ganit na talagang hindi niya pinili kung ano yung mga mahal na pagkain. Pero sinabi na sa kanya, sige po, order lang po kayo, ako ang bahala. Sinabi na ng tao ito. Ngayon, ang in-order lamang ni Pastor Ramil Olanya yung tigs, 75 pesos. Ilan sila? 3 ba? 5 silang kumain. Tig sa 75 pesos lang. Ngayon, binayaran ng tao ito at sinabi ng tao ito doon sa waiter o doon sa kahera, sa kanila na ang sukli. Kung tinaasan ni Pastor Ramil Olanya ang kanyang mga pinili na pagkain, ay di wala siyang sukli. Di ba? So yun po ang kabutihan po doon. At ngayon po, kumain sila, hindi sila magkakilala. At nung sila po ay paalis na sa restaurant, nagkasabay sila. So hindi nakapagpigil si Pastor Ramil at tinanong ang tao ito, hindi kita kilala, pero bakit mo binayaran ang aming kinain? So sabi po ng tao ito, alam ko po na kayo po ay mga Kristiyano. Sapagkat kayo po ay napakaganda ng inyong mga suot, disente, formal, nakadress ang iyong mga anak. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po sa ating pong buhay sana hindi lamang dito tayo nakadress o hindi lamang tayo dito nakikita maayos ang ating pananamit. Sana saan man tayo mapunta ay talagang ipabuhay natin ang itinuturo ng salita ng Diyos. At si Pastor Ramil po ito at yung tao ito, parehas pala silang guest speaker doon sa kanilang pupuntahan. Iisa lamang ng kanilang pupuntahan church. So mga kapatid, mga minamahal, tingnan niyo po, kapag ang ginagawa natin ay kalugod-lugod sa Diyos, may sukli ka pa. Hindi na nga nagbayad, may sukli pa. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, do those things
that are pleasing in His sight. Ipakita natin na talagang tayo ay Kristyano, na tayo ay talagang kakaiba. Mamuhay tayo na may kaibahan sa mga taong walang Kristo sa kanilang buhay o sa kanilang puso. So yung hindi po natin pagdadamit na maayos kapag tayo ay sumasampa, hindi po ito nakakapagbigay kaluguran sa Diyos. Amen? Kaya tayo po, kung talagang lubos-lubusin na natin yung pagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Sumasama tayo para malugod ang Diyos, pero kung hindi natin dala ang ating Bible, tayo ay late sa pagsamba, masasabi ba natin nagagawa natin ang mga bagay na nakakapagbigay sa Kanya ng kaluguran? Do those things that are pleasing in His sight. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, ang isang pinakamagandang bagay na talaga nakapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian, ano po yun? Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 John chapter 5, verse 1 and 5. Tingnan po natin. Ito po yung talagang pinakadakilang bagay na nagbigay sa Kanya ng kaluguran o kaluwalhatian. Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth Him that begot, loveth Him also that is begotten of Him. Verse 5. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God? Ito po yung pinakadakilang bagay na nagbigay sa Diyos ng kaluwalhatian o ng kaluguran, yung ating pananampalataya sa Diyos kay Kristo. Amen? Amen. Dahil ang Diyos ay nalugod sa atin sapagkat tayo sumampalataya sa Panginoon Hesus. Ano ang ating relasyon ngayon? Tayo ngayon mga anak na ng Diyos. At dahil sa ating pananampalataya na ang Diyos ay nalugod sa atin, tayo ngayon ay mayroong buhay na walang hanggan. Tayo mayroon ng katubos at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Na ang mundong ito ay mapagtatagumpayan po natin dahil tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ito ang pinakadakilang bagay na talagang nagbigay sa Diyos ng kaluwalhatian. John 14 verse 1. John 14 verse 1. Verse 1 and 2 and 3. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Ito po yung dakilang bagay, pananampalataya sa ating Panginoon Hesus. At ito ang kalugod-lugod sa Kanya. Salamat itinuro sa ating manampalataya sa Diyos kay Kristo. In my Father's house are many mansions. Dahil sa ating pananampalataya ngayon kay Kristo, tayo ipinaghanda ng mansyon doon sa langit. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Dahil tayo sumampalataya kay Kristo, tayo'y Kanyang babalikan balang araw. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kaya ito po yung pinakadakilang bagay na nagbigay sa Diyos ng kaluwalhatian, ng kaluguran, yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen? So this morning po mga kapatid, mga minamahal, tingnan po natin ano yung benefits kapag natutuwa ang Diyos sa atin. Kapag nalulugod ang Diyos sa atin. Di ba sa tahanan kapag ang isang anak ay talagang masunurin? Di ba minsan kahit hindi ka pa nahingi sa magulang mo, tatanungin ka na ng magulang mo, ay anak, ano yung gusto mo? Di ba? Jollibee. So, ganun agad, tatanungin ka dahil bakit? Masunurin ka, masipag ka, mabait ka, talagang nagpapasalamat ka, namumupo ka, gumagalang ka. So, agad tatanungin ka, hindi ka pa nahingi sa magulang mo, tatanungin ka na kaagad. Dahil ibig sabihin nun, tuwang-tuwa sa iyo ang iyong ina, ang iyong ama. Napakabait talaga ng anak ko ito. So, ang benefits po nito, balikan po natin ang verse 22, tingnan niyo po. Ng 1 John chapter 3, verse 22. Sabi po dito sa verse 22, and whatsoever we ask
we receive of Him because we keep His commandments. So ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, ito ay talagang nagbibigay sa Diyos ng kaluguran. Kaya naman, dahil natuwa ang Diyos sa atin, nalugod ang Diyos sa atin, whatsoever we ask, we receive Him because we keep His commandments. So una, God answers our prayer. God answers our prayer. So gusto niyo po ba na talagang laging sagutin ng Diyos ang inyong prayer? So lahat tayo, ang gusto natin lagi ay talagang sinasagot ng Diyos ang ating prayer. So mga kapatid, lagi natin tanungin ang ating sarili, ito bang aking gagawin ay talagang magbibigay ko sa Kanya ng kaluguran? Sapagkat kung hindi, ito ang magiging hadlang para hindi ibigay ng Diyos ang ating hinihingi. Kaya yung mga Kristiyano na nawawala sa gawain, tingnan nyo po ang buhay nila. Diba? So mga kapatid, God answers our prayer. Ibibigay, dinigin ng Diyos ang ating panalangin. Kaya sana lagi nating sundin yung mga utos ng Diyos. Huwag pabayaan ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sumasamba tayo, nandito tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya dapat ano ang dala? Pera ba ang dadalhin sa pagpunta sa bahay-sambahan? Kasama na. Di ba? Kasi baka maubusan ng gasolina. Di ba? So, ang una sa lahat, ang higit sa lahat ng kailangan kapag pumunta sa bahay ng Panginoon, sasamba tayo, ang dapat na ating dala ay Bible. Yun po ang mga pagbigay sa Diyos ng kaluguran. Sumasamba tayo, ang dala ay Bible. Amen po ba? Amen. Tayo po'y binigyan ng Bible. Kaya sana'y laging dala, sapagkat dito'y nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. O sa school, nag-aaral tayo. Ano yung ating dala kapag tayo pumapasok sa school? Libro, aklat. Kapag hindi dala aklat, anong ginagawa ng teacher? Di ba? So pinaparusahan tayo or pinatatayo tayo, nasa ng aklat mo? So mga kapatid, mga minamahal, dapat laging dala ang Bible. Huwag mahiya na dala ang Bible. Mark chapter 8, verse 38, tingnan po natin. Huwag natin kahiya. Whosoever therefore shall be ashamed of me and my words and of my words. So kung kinakahiya natin ang Diyos, si Kristo, at ang Kanyang salita, ang Bible, kinakahiya natin. In these adulterous and sinful generations of Him, also shall the Son of Man be ashamed. Ikakahiya din po tayo ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo sumasambad, wala tayong dalang Bible, at hindi natin binabasa ang Bible, kinakahiya natin ang salita ng Diyos, hindi ito nakakapagbigay sa Diyos ng kaluguran. Hindi natutuwa ang Diyos kapag hindi mo binabasa ang Bible, kapag hindi mo binubuklat ang Bible. Laging tinitingnan ng messenger, oy, may nag-chat ba sa akin? Diba? So sa messenger, talaga dumarating na walang nag-chat-chat sa atin. Pero ang Bible ay punong-puno ng mensahe, punong-puno ng message ang Bible. Kaya tingnan nyo po, maaring, tingnan nyo, linggo-linggo, iba-iba yung mensahe. Maaring minsan inuulit ko yung title, pero iba-iba yung mensahe. Diba? At minsan, yun nga po, kahapon, dahil nakapakinig ako ng mga patikap pastor or mga matatagal ng Kristiyano, nasasabi ko sa sarili ko, kulang pa rin po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Inaamin ko po yun. Kaya kahapon, talaga, na-amaze ako sa preaching ni Pastor Amin. Na-amaze ako doon sa preaching ni Pastor Jerry Mendoza. Doon po sa preaching ni Pastor Amin,
Na-amaze ako bakit? Sapagkat ipinakita po niya kung yung talagang pag-aaral na dapat talagang hinihimay. Hindi basta binabasa. Kaya talaga nasabi ko po, kulang pa rin ako. So doon po sa kanyang preaching, si Moses ginamit ng Diyos. Pero sinasabi ni Moses, ang dami niyang dahilan, hindi siya magaling. Hindi siya magaling magsalita. Pero ano sabi ng Diyos kay Moses? Ano ba meron dyan sa kamay mo? Tungkod. Maring maliit, payat, napatpat o tungkod. Pero yung isang maliit na bagay ay pwedeng gamitin ng Diyos. Di ba? Kaya kung ikaw sinasabi mong wala kang boses, pwede kang gamitin. Kung talagang willing ka magpagamit. Kung sinasabi mong hindi ka matalino, mangmang ka, di ba? Pwede kang gamitin. Ang maliit na bagay ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Tingnan niyo po, King David, isang maliit na tao, tinalo si Goliath. Di ba? At anong meron si Goliath? Mga malalaking sandata, malaking espada, malaking shield, yung panalag. So yun po, mayroong sandata si Goliath. Si King David, ano meron? Sling. Tapos bato, maliit ang kanyang ginamit. Pero tinalo si Goliath. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakasarap po talagang makinig ng salita ng Diyos. Napakasarap mag-aral ng salita ng Diyos. So inaamin ko, kulang pa rin ako sa pag-aaral. Kaya ako po na-amaze sa kanilang mga preaching. So mga kapatid, God answers our prayer. Every time na talagang ginagawa natin ang mga bagay na nakakapagbigay sa Kanya ng kaluguran. Do those things that are pleasing in His sight. Lagi nating gawin ang mga bagay na nagbibigay sa Kanya ng kaluguran. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1 to 7. Tingnan niyo po. 1 Thessalonians chapter 4, verse 1. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk, and to please God. So tayo pinararapat mamuhay na talagang ayon sa kalooban ng Diyos. At ito ang makakapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian, ng kaluguran. So, ye would abound more and more. Kapag binibigyan mo ang Diyos ng kaluguran, talagang sasagana ang buhay mo. Sasagana ang ating buhay. So, ito po ang purpose natin, na talagang bigyan ang Diyos ng kaluguran. Kaya maraming tao ngayon, maraming Kristiyano ngayon, hindi sila nag-iisip kung sila bagay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Hindi sila nag-iisip, natutuwa ba ang Diyos sa kanilang ginagawa. Marami sa mga Kristiyano ngayon nagkakalat na ang Kristiyano dapat matagpuan sa bahay ng Panginoon, pero nasaan sila? Akala yata nila natutuwa pa ang Diyos sa kanila. Sila'y sayang-saya. Wala sila sa bahay sambahan. Tuwang-tuwa, wala sila sa bahay ng Panginoon kapag araw ng linggo. Pero hindi nila naiisip na ang Diyos ay hindi na natutuwa. Verse 2. For you know what commandments we gave you by the Lord Jesus. So alam natin yung mga utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, lagi kong sinasabi, huwag nating baliwalain ang mga utos ng Diyos. Bakit sa school? Active na active tayo. Bakit sa ating barkada, sa ating tropa? Kapag nasabing, hoy, basketball tayo, tuwang-tuwa ka pa, excited ka pa. Pero yakagin ka sa bahay ng Panginoon, yakagin ka sa pagsamba. Bakit nalulungkot tayo? So mga kapatid, ito yung nais ng Diyos na talagang lagi nating sundin ang kanyang mga utos. For this is the will of God, even your sanctifications, that you should abstain
for fornication. Ang tao ay natutuwa sa paggawa ng kasalanan. So tayo po bilang mga Kristiyano, sinasabi sa atin ng Bible, depart from iniquity. Depart from iniquity. So sinasabi po dyan na talagang that every one of you should know how to possess his vessel in sanctifications and honor. Tayo po yung mga sisidlan ng ating Diyos. Sisidlan na nilinis na ng dugo ni Kristo. Sisidlan na nais ng Diyos na magamit sa kanyang kaluguran, sa kanyang kaluwalhatian. Tayo ngayon malinis na. Kaya sana tayo po'y namumuhay na mayroong kabanalan. Then verse 5, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. So ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos ay talagang hindi natatakot gumawa ng masama o ng kasalanan. Verse 6, that no man go beyond and defraud his brother and any mother, because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testify. Mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos ang gaganti. Hindi nakakapagbigay lugod sa Diyos kung tayo ay gaganti sa ating kapwa. The Lord is the avenger, for God hath not called us, verse 7, unto uncleanness, but unto holiness. So tayo po'y tinawag ng Diyos para sa kabanalan. Mamuhay na mayroong kabanalan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, if you do those things that are pleasing in His sight, God will answer your prayer. God will answer your prayer. Number 2, verse 24. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 John chapter 3, verse 24. If you do those things that are pleasing in His sight, and he that keepeth His commandments dwelleth in Him, and He in Him, and hereby we know that He abideth in us by the Spirit which He hath given us. Do those things, and God abideth in His people. Ang Diyos ay tatahan, mananatili sa iyo. Kapag ginagawa mo lagi ang mga bagay na talaga nagbibigay sa Kanya ng kaluguran. So sabi po ng John chapter 8 verse 29. Tingnan niyo po. John chapter 8 verse 29. And He that sent me, sabi ng Panginoong Jesus, siya na nagsugo sa akin ay sumasa akin, nasa sa akin is with me. The Father, ang Ama, had not left me alone. So kailanman, sabi ng Panginoong Jesus, hindi ako iniwan. Hindi ako pinabayaan ng Ama. For I do always, sapagkat ginagawa ko lagi ang mga bagay that please Him. So mga kapatid, mga minamahal, gawin po natin ang mga bagay na nagbibigay sa Kanya ng kaluguran, ng kaluhatian. At kapag ginagawa natin to, sigurado po tayo, hindi niya tayo iiwan, hindi tayo pinababayaan. Tingnan niyo po yung mga taong hindi sumusunod. Diba? Lagi nilang sinasabi, pinabayaan na ako ng Diyos. Yun ang sinasabi ng mga taong ito, pinabayaan na ako ng Diyos. Eh bakit? Sapagkat hindi ka naman sumusunod eh. So ang sabi po dito, and He that sent me is with me, the Father hath not left me alone, for I do always those things that please Him. Kaya mga kapatid, ang mga salitang ito ay nag-i-encourage sa atin, gawin lagi natin ang mga bagay na nagbibigay sa Diyos ng kaluwalhatian. Ang pagpipray, pagbabasa ng salita ng Diyos, pakikinig, pagsusuot ng maayos, pagsunod sa Kanyang mga kalooban, pagbibigay sa gawain ng Diyos, pagsuporta sa mga missionaries. Mga kapatid, tayo po'y nagsusuporta pa rin hanggang ngayon. Hindi tayo titigil ng ating pagsusuport sa mga missionaries. Kaya kung magkano man ang inyo po maibigay para sa mga missionaries, ito po'y magbibigay na sa Diyos
ng kaluguran. Ito po'y matutuwa na ang Diyos sa inyo kapag kayo ay sumusuporta sa mga missionaries. Brother David, pakikuha nga ng ating form diyan, yung tithes and offering form. Meron lamang po tayo naiipon monthly na halagang 1,000. Minsan nababa pa sa halagang 1,000 yung ating po naiipon sa mission fund. So mga kapatid, ini-encourage ko po kayo na kayo po yung maglagay dito. May nakalagay po dito, tithes, offering. And then hindi ko naman po kayo hinihingan ng para sa ating pong building. So yung ating pong pagbigay sa ating pong building, pambayad dito, kinukuha ko na po sa general fund. And then mayroon po dito mga equipments, pero hindi ko na po kayo hinihingan dyan. Improvements, anniversary. So sa anniversary, malapit na ulit kung nais mong magbigay. So yung may ating itatabi, iipunin para pagdating ng ating anniversary. Patay baboy ulit tayo. At sana may madagdagan pa, magkaroon tayo ng mga leche plan. Diba? Ng mga salad. And then, yung vehicle maintenance, wala naman tayo sasakyan dito na maintenance. Pero tayo po ay nagbibigay sa ating tricycle kay Brother Jason 1,700 weekly. Doon po sa mga sinusundot, hinahatid. Kaya yung mga sinusundot, hinahatid, sana po ay kahit may bayad si Brother Jason, ay talagang maging ready kayo kapag kayo ay sinundo. So nakasulat po dito sa baba ng vehicle maintenance yung mission fund. At yan po hindi natin ginagalaw. Yan po ay talaga nakalaan para sa mga missionary. Nagsusupport po tayo sa missionary doon sa Israel. Sa Mulanay, Quezon, kay Pastor Melchor Helica, nagbibigay po tayo dyan. And then sa missionary doon po sa Samar. Yan po yung ating mga sinusuportahan. At mas maganda kung madadagdagan pa. Maring sa ngayon na amin ko po sa inyo nabawasan. Dati umabot na po ng I think 12 missionaries ang ating sinusuportahan. Pero sana'y talaga madagdagan pa yung ating mga sinusuportahan. At yung po'y kaluguran sa Diyos. Matutuwa ang Diyos sa inyo. Na kahit magkano man yan, 50 pesos man yan, 20 pesos man yan, matutuwa na po ang Diyos sa inyo. Sapagkat nakikita ng Diyos na mayroon kayong malasakit doon sa mga kanyang lingkod na nagbabahagi ng kaligtasan. So hindi natin kayang pumunta ng Jerusalem, pero pwede tayong sumuporta sa kanila. Minsan ko lang sinabi, kung ayaw natin mag-support, tayo pumunta ng Qatar. Kung ayaw natin mag-support, tayo pumunta ng Saudi. Kung ayaw natin mag-support, tayo pumunta ng Japan. Pero kung ayaw nyo pumunta ng Japan, let us lead in mission. Tayo po'y magbigay sa mga missionary. So mga kapatid, mga minamahal, when we do those things that are pleasing in His sight, God abided in us. God abided in His people. At kung ang Diyos ay nasa sa atin, so mararanasan po natin ang kanyang pong protection. Amen? Protection saan? Ligtas na tayo, palangit na tayo, pero nandito pa tayo sa lupa. Marami tayong kaaway. Amen? So protection sa una, sa sakit, sa mga karamdaman, doon tayo iingatan ng ating Diyos. Hindi tayo bibigyan ng mga karamdaman. Maaring lalagnatin, pero hindi ma-hospital. Diba? Maaring lalagnatin, pero hindi ma-operahan. So yun po, ang proteksyon ay binibigay ng Diyos sa atin. Proteksyon sa mga karamdaman. So sa mundong ito, napakaraming sakit na ginawa ng tao. Tao din naman ang gumawa niyan, ng mga virus na yan. O sa computer, may virus. Sinong gumawa ng virus? Di ba? Ang tao. Kasi kung walang virus, wala silang gagawin. Hindi sila kikita. So sa ating buhay, sinong gumawa ng mga cancer, ng mga virus?
Kahit yung mga doktor din. Kasi doon sila kikita. Amen? So doon po tayo iniingatan ng Diyos. Protection in sickness, protection in the snare of Satan. Ang kaaway po natin ay maraming patibong. Tingnan nyo, madaming Krisyano pumunta doon sa festival. Maraming Krisyano, di ba? Pumunta doon sa festival. So ano nakita doon? Gumastos lang, di ba? So mga kapatid, minsan ko na na-preach dito, dapat ang ating kagalakan ay hindi na sa mga makamundong bagay. We are Christians. Napaka-KJ naman. Yan ang sasabihin natin, KJ. Ano ba sabi ng Colossians 3, verse 1 and 2? Tingnan po natin. So yan po mga ganyang mga palabas ay yan po ginagamit ng kaaway upang mawala sa ministry. Di ba? Upang mapabayaan ang ministry. O, sabi ng verse 1, if ye then be risen with Christ, tinanggap na natin si Kristo sa puso natin. Seek those things which are above. Ang hanapin na natin ay mga bagay na makalangit. Where Christ seated on the right hand of God. Verse 2, set your affections on things above, not on things on the earth. So mga kapatid, mga minamahal, God abided in His people. So tayo po ngayon iniingatan na ng Diyos sa mga karamdaman, sa mga patibong ng Diablo. Saan pa tayo iniingatan? Doon po sa mga bagyo ng buhay, storm of life. Maraming bagyo sa mundo ito. Nandiyan ang mga kalamidad, di ba? Nandiyan ang mga trahedya, aksidente, nandiyan. Pero nandun po yung pag-iingat ng Diyos sa atin. So, iniingatan tayo kung may trabaho ka. Iniingatan ka ng Diyos na ikaw ay talagang huwag mawalan, huwag malugi. Kung mayroon kang negosyo, di ba? Tingnan niyo po, maraming tao ngayon trabaho ng trabaho. Pero saan ang pupunta kanilang pinagtrabahuhan? Marami sa mga Krisyano, trabaho ng trabaho, pero kulang at kulang pa rin ang kanilang kinikita para bagang hindi naging sapat. So iniingatan po tayo diyan ng Diyos. Kapag tayo po'y talagang gumagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang paligid, sa kanyang harapan. Then next, God abided in His people, so nandoon ang kanyang protection, nandoon ang kanyang provision, and then nandoon ang kanyang peace. Binibigyan po tayo ng kapayapaan ng ating Diyos. Luke chapter 1 verse 79. Luke chapter 1 verse 79. To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Into the way of peace. Kaya mga kapatid, napakaganda talaga na tayo nag-iisip natin magbigay lagi ng kaluguran sa Diyos upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay, upang tayo gabayan ng Diyos doon sa kapayapaan, sa katahimikan, hindi sa mga kaguluhan. Kaya mga kapatid, sana lagi nating suriin ang ating sarili. Tayo ba'y nagbibigay lagi sa Diyos ng kaluguran? O mas marami ang mga bagay na nagagawa natin hindi ayon sa kanyang kalooban? So sana ipiliin natin. Last, mga kapatid. So God answers our prayer, God abided in His people. And then verse 8. Sabi po ng verse 8 ng 1 John chapter 3 verse 8. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. So last mga kapatid, mga minamahal, do those things that are pleasing in His sight,
for God will assist us in His purpose. So, gawin natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. At kapag ginawa natin yan, tayo pigagabayan ng Diyos sa Kanyang purpose, sa Kanyang layunin. So, lahat po tayo ay mayroong purpose. Bakit tayo po ay nandito sa Jesus Christ Bible Baptist Church? May purpose ang Diyos. Bakit tayo inilagay dito? Amen? So, unang purpose for His glory. Narito tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi para itaas ang ating sarili. So, narito tayo para sa Kanyang kaluwalhatian for His ministry. So, sabi po ng verse 16-17, tinan po natin ang ating pong Bible. Sa 1 John chapter 3, verse 16-17. Binibilisan ko na po, alam po kayo gutom na. Diba? So, 16 po, sabi po dito, hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Then, verse 17, but whoso hath his words good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? So mga kapatid, mga minamahal, ang ating purpose is for His ministry. Na tayo ay manatili. Kanina, di ba, si Brother Luis nagtuturo. So ministry po yun. Pero sana, yung mga tinuturuan ni Brother Luis, sana darating yung araw sila naman ang magtuturo. Amen? So nandyan, na hindi tayo po habang panahon na tayo tuturuan po dito. Nais ng Diyos na balang araw, tayo naman ang magtuturo. Balang araw tayo dadami, kulang ang ating mga teachers. So kailangan pa rin po dito ng mga pianist, kailangan pa rin po dito ng mga song leader, kailangan pa rin po dito ng mga teachers, kailangan pa rin po dito ng mga preachers. Balang araw, iiwan ko kayo. Diba? Pupunta na ako sa langit, uuwi na ako doon. So mga kapatid, mga minamahal, God will assist us in His purpose. And our purpose is for His glory, for His ministry, and for His will. Sabi po ng Hebrews 13:21. Tingnan po natin ang ating pong Bible last. Hebrews chapter 13, verse 21. Make you perfect in every good work to do His will. To do His will. Working in you that which is well-pleasing in His sight. Well-pleasing in His sight. Yung paggawa ng kalooban, pagsunod ng kalooban ng Diyos, ito po talaga ang kalugod-lugod sa Kanya. Yun ang kalugod-lugod sa Kanya. Every time na hindi tayo nagpe-pray, every time na hindi tayo sumasamba, every time na hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo nagbibigay sa gawain, hindi tayo nagsusuporta sa mga misyonary, hindi ito nagbibigay sa Diyos ng kaluguran. Hindi tayo nag-aakay ng kaluluwa, hindi natutuwa ang Diyos sa atin. So mga kapatid, mga minamahal, to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So mga kapatid, our purpose is for His will. Yan ang ating layunin. Masunod ang kalooban ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, maraming bagay na nagagawa natin na talagang hindi nagbibigay sa Diyos ng kaluguran. Kaya kung ano man ang mga bagay na iyon ay hindi nagbibigay sa Diyos ng kaluguran, kaluwalhatian, sana atin na pong iwasan, itigil. Huwag po nating tularan ng mga Kristyano na talagang lulubog lilitaw sa gawain ng Diyos. Huwag nating tularan ng mga Kristyano na talagang meron silang sariling oras sa pagsamba. Diba? So meron po tayong oras po dito, alas 9.
at natatapos po tayo ng before 12. Sa hapon, meron din po tayong pagsamba. Nagsisimula po tayo ng 1:30. Natatapos po tayo ng before 3. And then meron po tayong prayer meeting. Kung wala tayo sa prayer meeting, hindi natin nabibigyan ang Diyos ng kaluguran. So hindi nalulugod ang Diyos kapag wala tayo sa prayer meeting. So to God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po'y yumuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensahe. Salamat sa inyong pong banal na salita. Salamat na kayo po ay nangusap sa amin. Pinalalahanan mo po kami na lagi namin gawin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kaluguran. Sapagkat kung hindi namin gagawin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kaluguran, ito ang magiging dahilan upang hindi mo po tinggin ang aming pong mga panalangin. Ang nais pa naman namin sa aming pong buhay ay lagi mong sagutin ang aming panalangin. Ang nais namin sa aming pong buhay ay talagang lagi mong ibigay ang aming mga panalangin. Pero mangyayari lamang ito kung lagi namin susundin ang iyong kalooban at lagi namin gagawin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kaluguran. Nawa, huwag ka namin bigyan ng kalungkutan. Kung paano ang aming mga mahal sa buhay ay pinibigyan namin ng kaluguran, naway ganun din po ang aming pong gawin sa iyo, na ikaw ay bigyan namin ng kaluguran at huwag ka namin bigyan ng kalungkutan. Habang ang lahat ay nakayukot, nakapikit. Kapatid, nangusap pa sa iyo ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Maaari mo bang itaas ang iyong kanang kamay, nais kitang isama sa panalangin? God bless you, God bless you, God bless you. Kapatid, hindi ko alam kung paano nangusap sa iyo ang mga salita ng Diyos. Sa umagang ito, ang panalangin mo ba ay nais mong bigyan lagi ang Diyos ng kaluguran sa iyong buhay? Ito ba ang iyong panalangin? Maaari mo bang itaas ang iyong kanang kamay, nais kitang isama sa panalangin? God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Salamat po sa mga nagtaas ng kanilang mga kanang kamay. Kapatid, sa umagang ito, nais mo bang gumawa ng desisyon sa iyong buhay? Desisyon na magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Desisyon na babago sa iyong buhay. Nais mo bang gumawa ng isang desisyon ngayong umaga? At kung nais mong gumawa ng desisyon na talagang babago sa buhay mo at magbibigay ng kaluguran sa ating Diyos, so, doon po sa mga nagtaas ng kanilang kanang kamay, kayo po ay aking inaanyayahan na lumuhod sa ating Diyos, sa ating Panginoong Sus ngayong umaga, at nais ng Diyos na talagang ipakita natin ang ating sincerong pag-pray sa Kanya. Nais ng Diyos na talagang ipakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya, hindi sa salita lamang, kundi talaga ang pag-ibig ay dapat pinatutunayan sa pamamagitan ng pagsunod at sa pamamagitan ng paggawa. Hindi sa dila lamang, hindi sa salita lamang. Ang mga nagtaas po ng kamay at kung sino man ay mayroong nais ilapit sa Diyos, hilingin sa Diyos, tayo po ngayon ay magkakaroon po ng 2 minutong panalangin. Sige po, simulan na po ngayon. Tayo po ay manalangin ng personal sa ating Diyos. Hindi ko po alam kung ano po ang nais niyo pong ilapit at hilingin sa Diyos. Kaya ngayon po, magsisimula na po.